nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction po about po kay Daddy Frankie. Kasi po marami tayong nababasa about po sa mga comment ng mga viewers na si Daddy Frankie daw ay pinagkakakitaan po ang mga beneficiary. Ngayon po mga kapatid, ako po ay gusto ko pong sagutin na hindi ko na po dyan dahil marami po, hindi ko na po pwedeng ilagay sa thumbnail natin, pero ito lang po ang masasabi ko. Bilang isa pong nakasubaybay po kay Daddy Frankie, at the same time po ay tayo po ay nagbibigay ng reaction or opinion po dito sa Team Daddy Frankie. Sa pagkakakilala ko po kay Daddy Frankie ay ito lang po ang masasabi ko na Daddy Frankie po, pure charity po talaga ang ginagawa niya. May mga nagsasabi nga po mga kapatid na si Daddy Frankie daw po ay pinagkakakitaan lang po ang mga beneficiary niya. Ito lang po ang masasabi ko. Sana kung napapanood lang po natin ng buo ang kanyang mga binablog or nasusubaybayan natin, hindi po tayo masasabing si Daddy Frankie po ay pinagkakakitaan po ang kanyang mga beneficiary. Dahil po nakita naman natin kung paano po siya tumulong sa ating mga kababayan, mga kabarangay. 'Di ba po? Si Daddy Frankie po, nung una ko po siyang napanood, hindi po siya sa ganyan. Napanood ko po siya talaga ay more Facebook. Hanggang sa nagpunta na po siya sa kanyang YouTube channel niya. Na yan po ay, alam ko po ang kwento, pero hindi ko na po pwedeng ikwento dito lahat dahil mahaba-haba. Masasabi ko sa madaling salita po, si Daddy Frankie po ay napakabuting tao. Talaga po yung mga kinikita niya po yan ay ibinibigay niya po sa mga beneficiaryong nangangailangan po ng tulong. Sa ating mga kababayan, mga kabarangay, di ba po? Bilang isa pong Daddy Frankie, charity vlogger po na talagang nandyan yung talagang pagtulong sa ating mga kababayan. Nakita po natin, kaya po na tayo po ay sumusuporta sa totoo talagang nagka-charity. Dahil nakita ko po kahit po billion views po si Daddy Frankie. Hindi po ibig sabihin noon, milyon din po ang kinikita. Depende po rin yan sa mga nanonood dahil minsan po, may mga nanonood po, nag-i-skip po yan ng ads. Yan po ang real talk. Sa kagayan po namin na talagang nandyan, sumuporta po bilang isang Daddy Frankie na talagang dumadamay sa mga taong nangangailangan. Kaya nakita natin na yung sinasabi ninyong milyon views, kaya milyon din po ang kinikita. Sa totoo lang po, yan din po ay naitutulong po sa ating mga kababayan. Sa kanya pong mga beneficiary like Ate Nida, Teacher Mary Jane, at dito nga sa Teacher Sally and sa pamilya ni Tatay Simon. Sila Polibic, sino pa ba yun? GR at Jampol. Diba? Diyan po natin nakita kung paano po siya dumamay. Teacher Mary Jane. Sino po ang nag-recommend po kay Teacher Mary Jane? Isang mayor, vice mayor ng Malasiki. Ibig sabihin po, yung tiwala po, nandyan po kay Daddy Frankie. Diba? Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na lahat ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, itinuring niya pong kapamilya, yung nandyan sa shelter niya. Diba? Napakaganda po yung pamamaraan para lang po tuluyan ang gumaling ang kanya pong mga tinutulungan na may mga depresyon. Diba? Imagine po si Ate Nida, na ang bilis pong gumaling dahil yun sa marunong
umunawa, gumabay ang isang Daddy Frankie. Huwag mo natin sabihin na milyon-milyon po ang ikinikita ni Daddy Frankie dahil ang totoo lang po. Kami po na may mga channel, may nakakatanggap din po ng revenue. Hindi po ganun. Sa iniisip nyo na milyon-milyon ang kinikita ni Daddy Frankie. Depende pa po yan doon sa kanyang mga views. Sabihin natin, million views. 10 million. Yan kaya, pure po yan na makakatanggap si Daddy Frankie na ganun milyon-milyon din na revenue. Kasi po yan po, depende rin po yan kung siya po ay pinanunood na hindi nag-i-skip ng ads. Sabihin natin po, na milyon ang kinikita dito sa revenue ni Daddy Frankie. Daddy Frankie po, normal po yan na kumita din sa kanyang channel. Dahil yung pag-i-scout niya lang, punta dito, lahat po ginagawa ni Daddy Frankie para lang po mapabuti ang kanyang mga beneficiary. Yung bensina po, gasolina. Bensina po ay gasolina. Diba? Yung gasolina. Yung mga pinasusuldo niya rin, yung binibigay niya rin po sa kanyang mga tao, mga cameraman, mga editor niya. Hindi po ganun si Daddy Frankie. Yung mga ibinibigay niya po sa mga beneficiary, gamot. Yung pagpapadoktor na lang po ni Daddy Frankie sa kanyang mga tinutulungan like Oliver. Dahil si Oliver po, nung na-discover po, 20 years, dinala po sa bahay pagamutan. Almost month din po, or 3 months, 4 months. Di ba po? At yun po, maraming tumulong. Pero yung tulong po na yun, na pera ni Kuya Oliver, nandiyan po yan. Ay pinatago po yan ni Daddy Frankie kay Haling Rochelle, kay Mami Rochelle. Hindi po yan kahit 5 duling. Hindi po yan nabawasan. Yung ibinibigay kay Ansing, galing po yan sa bulsa ni Daddy Frankie. Diba? Ngayon, nasisilip nyo yung kinikita ni Daddy Frankie sa mga beneficiary, pero hindi nyo nasisilip yung ibinibigay niya tulong sa pamilya ng kanyang mga beneficiary. Ngayon, pinagagawa ang bahay ni Ate Nida. Dadalawang sponsor pa lang po ang tumulong dyan. Ang alam ko, isa po dyan si Kipulo, na nagbigay po ng 4,000. Alam ko po dahil nung nag-send po sa GCash si Kipulo, kaharap po ako. Kaya alam ko po na si Kipulo po ang nagbigay ng tulong sa pabahay ni Ate Nida. Pero ang iba po dyan, pera na ni Daddy Frankie. Ano po ang masasabi natin? No? Sasabihin nyo, pinipirahan niya ang beneficiary. Yan po kayo nagkakamali. Dahil ang isang Daddy Frankie, pagtulong, talaga nandyan yung sinseridad niya na matulungan po para gumaling ang kanya pong mga beneficiary. At yun po, binibigyan niya po yan ng allowance. Mga gamot, no? Dahil lahat niya yan pinaprocess po na kailangan tuloy-tuloy lang po ang pag-inom ng gamot ng kanyang mga beneficiary like Ate Nida, Ate Tintin, Ate Charmin, na sinisiguro po nila na nakakainom po ang kanyang mga beneficiary para hindi naman po masayang ang kanya pong sinimulan. Lalong-lalo na po kay Oliver, na ito nga, ang DSWD nga, ay hindi na pwedeng dalhin sa kanyang bahay o sa shelter po ni Daddy Frankie. Kaya siya na po ang gumagawa ng paraan para po tuluyan pong gumaling sa anumang pamamaraan na
pupuntahan niya lang po bahay-bahay ang kanyang mga tinutulungan para po hindi po mauwi sa wala ang sinimulaan niyang pagtulong po dito kay Oliver, kay Ate Nida. Diba po? Ang nakakalungkot lang po, bakit may mga ganito pong sumisilip kay Daddy Frankie na sasabihin pinipirahan ang mga beneficiary. Hindi po. Dito po tayo dumako sa government natin, sa mga taga-DSWD. No? Bakit? Wala bang napapakinabang po ang DSW po sa mga kababayan natin? Dahil alam ko po ang mga taga-DSW, sila po ang tumutulong sa mga mamamayan Pilipino na walang-wala. Bakit di po sila nakakita ng mga nasalansangan, yung gusto lang nilang tulungan, iyon lang po. Pero sa kagaya ni Daddy Frankie, na mga palaboy, mga taong grasa, like Oliver, Ate Charmin, di ba? Grabe po, sana maabag tayo, makonsensya tayo sa mga pinagsasabi natin na pinipirahan lang ni Daddy Frankie. Dahil ako po, isa ako sa nakasubaybay, kaya alam ko kung ano po ang sinasabi niyong pinipirahan. Dahil si Daddy Frankie po, kung may mga sponsor man yan pong tumutulong, iyan po ay hindi niya po yan para sa bulsa niya. Iyan po ay pinararating po yan sa mga beneficiaryong tinutulungan po ni Daddy Frankie. Alam po natin yan dahil po kahit sentimo ibinibigay po. Kagaya niya po yung binigay na 15,343 yata yun, doong Kinanay Sali, galing po yun sa mga sponsor. No? Kay Ate Nida, nagbigay din po, may $200 at yung $400 na galing Kikipulo sa aking inaanak. Kaya shout out sa iyo, inaanak Kipulo, maraming salamat. At isa pa po yan ang tutulong po kay Oliver na magbibigay po ng yero. Nasabi na nabanggit din yan po sa akin. Kaya po kami magpapadala din kay Daddy Frankie na si Kipulo po para sa pangyero ni Oliver. At ako po, 14 sakong simento ang ipinangako ko. Kaya paano po natin masasabi si Daddy Frankie na pinipirahan ang kanyang mga beneficiary? Diba? Nakakalungkot lang po. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, at sana po ay tayo makapag-isip-isip na si Daddy Frankie po, hindi po siya mapagsamantalang tao. Hindi po siya pinagkakakitaan ang kanyang mga beneficiary dahil po kung anong pinaaabot po ng mga sponsor, iyan po ay ibinibigay na buo-buo, walang bawas. At kung kulang pa rin po, si Daddy Frankie po ang nag-aabono. Kaya paano po natin masasabi? Diba po? Kaya hanggang dito na lang po mga kapatid, at sana po ay pagpalain kayo ng may kapal at suportahan po Daddy Frankie at ang team niya at si Aling Rochelle. At siyempre naman po si Malo de los Santos po, please subscribe po Malo de los Santos, at sana po ay tayo magdahan-dahan din naman tayo mag-comment ng hindi maganda po sa isang katulad ni Daddy Frankie. Marami pong salamat sa inyong lahat, at ang masasabi ko lang po, si Daddy Frankie po ay mabuting tao na talaga po nandyan yung pagtulong niya. No po? Kaya wag po tayong mag-iisip ng hindi maganda. Happy Sunday po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng may kapal. God bless you po. At we love you so much sa inyo mga viewers na nagmamahal po kay Malo de los Santos. Thank you so much po, at sana po patuloy tayong sumuporta sa team ni Daddy Frankie po at ang team namin po. Portahan niyo po. Maraming salamat. Bye-bye!